magsikan laban sa mga Espanyol, Kastila. Sumibol ang kaisipang isang wika, isang diwa. Ang mga propagandista sa panahong iyon ay piniling magsulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming bayan dahil batid lang ang wika'y malaking bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan nila. Ayon pa sa pag-aaral ng mga dalubwika, pinabababa ang transaction cost, ang yaman o panahong gugugulin sa pakikitungo sa iba. Sa larangan ng negosyo, ang pagkakaroon ng magkaparehong wika ay nakakabawas sa abala o hirap ng panahong gugugulin sa pagkuha ng impormasyon, pagsukat sa palitan ng pinamili, pagsulat ng kasunduan, at pagmamanman kung natutupad ang mga napagkayarian. Sa makatuwid, ang wika at ang pinagpisa ng kultura ang malalaking haligi sa pagkakatatag at pagpapanatili ng isang bansa. Idagdag pa dito ang patriotismo, katapatan, pagtalima at malasakit para sa isa't isa. Ang layunin ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan ay abot kamay lamang. Sa mga paaralang elementarya, sekundarya at maging sa kolehiyo ay may mga asignaturang talagang ginagamit ang wikang Pilipino upang ibahagi sa mga mag-aaral ang kaalaman. Inuulat ang kabataan sa kahalagahan ng paggamit ng sariling wika at sa paglaon sila'y magiging produktibong mamamayan. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Ngunit, tandaan din natin, mga kaibigan, na minsan ay hindi kinakailangan mataas ang kaalaman ng isang tao sa isang wika upang maipahayag niya ang kanyang saloobin. Sapat na maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang ipadating sa wikang pareho nilang nauunawaan. Ang wikang Filipino ay tunay na mahalaga sa pagkamit ng lithiin ng bayan. Ito ay nadadapat na pagyamanin, paunlarin at ipalaganap pa. Walang mahirap na gawin kung sa layunin, prinsipyo at pamamadaan ay nagkakaisa ang sambayanan. Wikang Filipino, ito ang wika ko, matibay na bigkis na magbubuklod sa mga kababayan ko upang ang bayang Pilipinas ay umangat at pagtagumpay sa malapit na hinaharap. Parang mas magaling kayo ng one. Isang wika, isang diwa sa pagbuklad ng bansa. Magandang umaga, Ginoo. Magandang hapon, Ginoo. Kumusta ka, aking kaibigan? May maipaglilingkod ba ako sa iyo? Kanyang dinig kasi ang pagbati sa kapwa. Ang ginamit na salita ay wikang Filipino, hindi ba? Ang wikang ng bansa, ang kaluluwa ng isang bansa, ika nga nila. Ngunit, ang tanong ng madla, bakit iyon ng wika? Tara na at lumiin natin, yaring katuturan ng wikang Filipino sa pagunlad ng sambayanan. Isang arkipenago ang Pilipinas kung kaya't ito ay maraming katutubong wika. Ang bawat pagkatekniko na naninirahan sa iba't ibang panig ng bansa ay may kani-kanyang wika at literatura. Dahilan upang ang mga kritikong gaya ni Sagani Arcluz ay nagsabing isa sa pinakamayamang literatura sa mundo ay ang literatura ng Pilipinas. Noong 1933,
itinatag ni Pangulong Manuel Quezon ang sulian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Tungkulin ng sulian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa. Sa komite pinangunahan ni Jaime Rivera, napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ipinalabas ni Pangulong Quezon noong 1937 ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Dahil sa pagsusumikap ni Pangulong Quezon na magkaroon tayo ng wikang pagkakakilanlan, hindi lang siya ama ng wikang pambansa. Mula noon hanggang sa pag-iiba ng mga pamunuan sa bansa, lalong pinabuti at pinaigting ang pagpapalawig sa paggamit ng wikang pambansa hanggang sa formal na iproklama ni Pangulong Ferdinand Marcos na hilangin ang Pilipino bilang wikang pambansa, na binago naman ni Pangulong Cory Aquino sa bisa ng Artikulo 14, Seksyon 6 ng Konstitusyong nagtatalagang Pilipino ang wikang pambansa. Samantalang Chililinang, ipinag-utos na dapat itong pagyabungin at pagyamanin pa saling sa umiiral ng wika sa Pilipinas. Mahalaga ang papel ng wikang pagkukubo sa pagpapaunlad ng Pilipino na sa ngayon ay nagbabago ang anyo. Idinagdag sa ang letra ng galing sa Tagalog ang F, J, Q, B at Z. Madapat lamang na ang mga letra ng F at B ay may dagdag sapagkat ito ay halaw sa magagandang wika ng Ivatan, Ifugao at Manubu na katutubong grupo sa bansa. Bakit masyadong pinagtutuunan ng mga kritiko ang pagpapaunlad at pagpapalaganap ng iisang wika sa bansa? Makabuluhan bang bigyan pansin ang ganitong issue? Mga kapwa ko, Pilipino, ang wikang Filipino ay sumasalamin sa ating sariling pagkakakilanlan bilang nagkakaisang mamamayan. Sang-ayon kay Dr. Isidro Dian, isang daludwika mula sa Malaya, Polynesia, malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit na wikang dayuhan, subalit di nag-aamin ng sariling wikang pambansa. Kailangan magkaroon ng wikang pambansa upang malinang ang pambansang paggalang at pagkilala sa sarili. Di nga ba't maging si Gato Rizal ay nagwikang masahol pa sa malansang isda ang di marunong kumilala magmahal sa kanyang sariling wika? Sa pagsiklab ng himagsikan laban sa mga Espanyol, Kastila, sumibol ang kaisipang isang wika, isang diwa. Ang mga propagandista sa panahong iyon ay piniling magsulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming bayan dahil batid lang ang wika'y malaking bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan nila. Ayon pa sa pag-aaral ng mga dalubwika, pinabababa ang transaction cost, ang yaman o panahong gugugulin sa pakikitungo sa iba. Sa larangan ng negosyo, ang pagkakaroon ng magkaparehong wika ay nakakabawas sa abala o hirap ng panahong gugugulin sa pagkuha ng impormasyon, pagsukat sa palitan ng pinamili, pagsulat ng kasunduan, at pagmamanmas kung natutupad ang mga napagkayalitan. Sa makatuwid, ang wika at ang pinagpisa ng kultura ang malalaki
malaking haligi sa pagkakatatag at pagpapanatili ng isang bansa. Idagdag pa dito ang patriotismo, katapatan, pagtalima at malasakit para sa isa't isa. Ang layunin ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan ay abot kamay lamang. Sa mga paaralang elementarya, sekundarya at maging sa kolehiyo ay may mga asignaturang talagang ginagamit ang wikang Filipino upang ibahagi sa mga mag-aaral ang kaalaman. Iminumulat ang kabataan sa kahalagahan ng paggamit ng sariling wika at sa paglaon sila'y magiging produktibong mamamayan. Mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapalaganap ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Ngunit, tandaan din natin, mga kaibigan, na minsan ay hindi kinakailangan mataas ang kaalaman ng isang tao sa isang wika upang maipahayag niya ang kanyang saloobin. Sapat na maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang ipadating sa wikang pareho nilang nauunawaan. Ang wikang Filipino ay tunay na mahalaga sa pagkamit ng mithiin ng bayan. Ito ay nararapat na pagyamanin, paunlarin at ipalaganap pa. Walang mahirap na gawin kung sa layunin, prinsipyo at pamamaraan ay nagkakaisa ang sambayanan. Wikang Filipino, ito ang wika ko, matibay na bigkis na magbubuklod sa mga kababayan ko upang ang bayang Pilipinas ay umangat at magtagumpay sa malapit na hinaharap. Parang mas magaling tayo ng kwan. Isang wika, isang diwa sa pagunlad ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang hapon, Ginoo. Kumusta ka, aking kaibigan? May paglilingkod ba ako sa iyo? Kailambing kasi ang pagbati sa kapwa kung ang ginamit na salita ay wikang Filipino, hindi ba? Ang wikang pambansa, ang kaluluwa ng isang bansa, ika na nila. Ngunit, ang tanong ng madla, bakit yun ng wika? Tara na hiniin natin yading katuturan ng wikang Filipino sa pagunlad ng sambayanan. Isang arkipelago ang Pilipinas kung kaya't ito ay maraming katutubong wika. Ang bawat pangkat etniko na naninirahan sa iba't ibang panig ng bansa ay may kani-kanyang wika at literatura. Dahilan upang ang mga kritiko gaya ni Sanani R. Cruz ay nagsabing isa sa pinakamayamang literatura sa mundo ay ang literatura ng Pilipinas. Noong 1936, itinatawag ni Pangulong Manuel Quezon ang sulian upang mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Tungkulin ng sulian na magsagawa ng pananaliksik, gabay at alituntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa. Sa komiteng pinangunahan ni Jaime Rivera, napili ang Tagalog bilang wikang pambansa. Ipinalabas ni Pangulong Quezon noong 1937 ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Dahil sa pagsusumikap ni Pangulong Quezon na magkaroon tayo ng wikang
pagkakakilanlan, hindi lang siya ama ng wikang pambansa. Mula noon hanggang sa pag-iiba ng pamumuan sa bansa, lalo pinagbuti at pinaiting ang pagpapalawig ng paggamit ng wikang pambansa hanggang sa formal na iproklama ni Pangulong Ferdinand Marcos na hirangin ang Pilipino bilang wikang pambansa. Na binago naman ni Pangulong Cory Aquino sa bisa ng Artikulo 14, Seksyon 6 ng Konstitusyong nagtatalagang Filipino ang wikang bansa. Mahalaga ang papel ng wikang katutubo sa pagpapaunlad ng Filipino na sa ngayon ay nagbabago ang ngayon. Idinagdag ang letrang galing sa Tagalog ang F, J, Q, V, at Z. Madapat lamang na ang mga letrang F at G ay maidagdag sapagkat ito ay halaw sa magagandang wika ng Ivatan, Ifugao, at Manubong na katutubong grupo sa bansa. Bakit masyadong pinagtutuunan ng mga kritiko ang pagpapalaganap at pagpapaunlad ng iisang wika sa bansa? Makabuluhan bang bigyan pansin ang ganitong issue? Mga kapwa ko, Pilipino, ang wikang Filipino ay sumasalamin sa ating sariling pagkakakilanlan bilang nagkakaisang mamamayan. Sang-ayon kay Dr. Isidro Dian, isang dalubika mula sa Malaya, Polynesia, malaking kahihiyan para sa bansa kapag mayroong ginagamit ng wikang daluhan, subalit di nag-aangkin ng sariling wikang ng bansa. Kailangan magkaroon ng wikang pambansa upang malinaw ang pambansang paggalang at pagkilala sa sarili. Di nga ba, maging si Dr. Rizal ay nagwikang masahol pa sa malansang isda ang di marunong kumilala at magmahal sa kanyang sariling wika. Sa pagsiklab ng himagsikan laban sa mga Kastila, sumibol ang kaisipang isang wika, isang diwa. Ang mga propagandista sa panahong iyon ay piniling magsulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati na punong-puno sa damdaming bayan dahil batid nilang ang wika'y malaking bahagi upang makabuklod ang mga kababayan nila. Ayon pa sa pag-aaral ng mga dalubhika, pinabababa ang transaction cost, ang yaman o panahong gugugulit sa pakikitungo sa iba. Sa larangan ng negosyo, ang pagkakaroon ng magkaparehong wika ay nakakabawas sa abala o hirap ng pagkuha ng impormasyon, pagsulat sa palitan ng pinamili, pagsulat ng kasunduan, at pagmamalman kung natutupad ang mga napagkayanihan. Sa makatuwid, ang wika at ang pinag-isa ng kultura ang malalaking bahagi ng pagkakatatag at pagpapanatili ng isang bansa. Idagdag pa dito ang patriotismo, katapatan, pagtalima, kagitingan at malasakit para sa isa't isa. Ang layunin ng pambansang pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan ay abot kamay lamang. Sa mga paaralang elementarya, sekundarya at maging sa kolehiyo ay may mga asignaturang talagang ginagamit ang wikang Filipino upang maibahagi sa mga mag-aaral ang kaalaman. Iminuulat ang kabataan sa kahalagahan ng paggamit ng sariling wika at sa paglaon sila'y magiging produktibong mamamayan. Ang mabisang gamitin ang wika sa pagtuturo at pagpapaunlad ng kaalaman sa loob at labas ng paaralan. Ngunit, tandaan din natin, mga kaibigan, na minsan hindi kinakailangan ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag niya
ang kanyang salubin. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang ipadating sa wikang pareho nilang nauunawaan. Ang wikang Filipino ay tunay na mahalaga sa paggamit na mithi ng bayan. Ito ay nararapat na pagyamanin, paunlarin at ipalaganap pa. Walang mahirap na gawin kung sa layunin, prinsipyo at pamamaraan ay nagkakaisa ang sambayanan. Wikang Filipino, ito ang wika ko. Matibay na bigkis na magbubuklod sa mga kababayan ko upang ang bayang Pilipinas ay umangat at magtagumpay sa malapit na hinaharap. Isang wika, isang diwa sa pag-unlad ng bansa. Magandang umaga, Binibini. Magandang hapon, Ginoo. Kamusta ka, aking kaibigan? May paglilingkod ba ako sa iyo? Kailang bibigkasin ang pagbati sa kapwa kung ang ginamit na salita ay wikang Filipino, hindi ba? Ang wikang pambansa, ang kaluluwa ng isang bansa. Ikaw na nila. Ngunit, ang tanong ng madla, bakit iyon ang wika? Tara na't limiin natin, yari na natural ng wikang Filipino sa pag-unlad ng sambayanan. Isang archipelago ang Pilipinas, kung kaya't ito ay maraming katutubong wika. Bawat pangkat etnikong nakatira sa iba't ibang panig ng bansa ay may sariling wika at literatura. Dahilan upang ang mga kritikong kagaya ni Isagani at Cruz ay nagsabing isa sa pinakamayamang literatura sa mundo